Good day everyone! Today I will present my hands-on activity 5 entitled Building a Simple Student Records Module Using Laravel Eloquent ORM. In this activity, I developed a student records module using the Laravel framework and Eloquent ORM. This system can perform CRUD operations such as adding, displaying, updating, and deleting student records. Now let us proceed to the database configuration. Dito naman sa NV file, kinonfigure ko ang database connection ng Laravel project. Dito nilagay ko rito ang database name, username, at password para makapag-connect ang Laravel sa MySQL database. Napakahalaga ng database configuration dahil dito nakastore lahat ng student records ng system. Kapag mali ang database connection, hindi makakapag-communicate ang Laravel application sa database. Next, let's proceed to the migration. Sunod naman ay gumawa ako ng migration para sa student table. Ang migration ang responsible sa paggawa ng table structure sa database. Itong sa table ID, ito ang primary key o unique ID ng bawat student. Dito naman sa table string, ito naman ang student number. Table string first name para sa first name ng student. Table string last name para naman sa last name. Table string email, ito ang email address ng student. Table string course, at ito naman ang course ng student. And lastly, table timestamps. Automatic nitong nilalagyan ng created at updated at timestamp ang bawat record. Ang migration ang responsible sa paggawa ng table structure sa database. Sunod naman is run migration. So, PHP Artisan Migrate, ginamit ko ang command na PHP Artisan Migrate para ma-create ang students table sa database. Kapag successful ang migration, automatic nang magagawa ni Laravel ang table sa MySQL database. Next is sa rollback. Ginamit ko naman ang rollback para ma-reverse o ma-delete ang migration. Nakakatulong ang rollback kapag may gusto tayong baguhin o i-correct sa database structure. Then after natin ma-rollback, ni-run ko ulit ang migration para maibalik ang students table. Sa paraang ito, updated ulit ang database structure. So proceed na naman tayo sa student factory. Dito naman sa Student Factory, gumamit ako ng Faker para makagawa ng fake student data automatically. Ang Faker ay ginagamit para mag-generate ng sample data gaya ng name, email, at course. Malaking tulong ito lalo na kapag gusto nating mag-test ng system kahit wala pang actual records. So next naman is student seeder. Dito naman sa student seeder, gumawa ako ng 20 fake student records. Automatic nitong ini-insert and generate data sa students table.
Pagkatapos mag-seed, makikita rito ang generated student record sa database. As you can see, nakita dito ang ID student, number, pangalan, email at course ng bawat generated student. And now, proceed naman po tayo sa student model. Dito naman sa student model, dineclare ko ang fillable attributes. Ginamit ko ang fillable para payagan ng mass assignment ng data. Sa madaling salita, ito ang mga fields na pwedeng i-save o i-update gamit ang Eloquent ORM. Importante ito para sa security at tamang pag-handle ng data. Ngayon, proceed na naman tayo dito sa CRUD operations. So first, dito sa create blend PHP, dito naman ay gumawa ako ng form para makapag-add ng bagong student. So as you can see, mag-fill up ako dito sa form. So after ko mag-fill up dito, i-click ko lang ang add student. So kapag clinic ang add student, masisave ang data gamit ang Eloquent ORM. Automatic din magsisave ang information sa database. Naglagay din ako ng success message para malaman ng user na successful ang pag-add ng student. Next, let's proceed to the read operation. Dito naman, dinedisplay ang lahat ng student records gamit ang student all. Kinukuha nito lahat ng records mula sa database. Pagkatapos ay pinapasa ito sa Blade View para ma-display sa table. Makikita rito ang ID, student number, pangalan, email, at course ng bawat student. Next, I will now demonstrate the update operation. Kapag clinic ang edit button, lalabas ang form na may existing student information. Dito naman maaaring baguhin ang information ng student tulad ng pangalan, email at course. So kapag clinic ang update button, automatic na ma-update ang student record sa database gamit ang Eloquent ORM. Sa pagkatapos ng successful update, magpapakita rin ang system ng success message. So sa code naman po, ang ginagamit ko is student update request all. Ginagamit dito update method para ma-save ang update student information. Ginagamit ko rito ang validation para masigurong tama ang data na ini-input ng user. So dito makikita sa request validate. Pagkatapos ma-validate ang data, ginamit naman ang update method para ma-update ang student information. So dito naman po, automatic na hinahanap nila ang yung student gamit ang ID. Next, I will now demonstrate the delete operation. So kapag clinic ang delete button, magpapakita muna ang system ng confirmation pop-up. Ito ay para maiwasan ang accidental deletion ng student records. So kapag kinonfirm ng user ang delete action, automatic na matatanggal ang selected student records sa database. So balik tayo sa student controller. So ito, student. So ang function na ito ay ginagamit para i-delete o tanggalin ang specific student record mula sa database. So yung variable na student ay gumakatawan sa selected student record. Next, let's proceed to the routes configuration. Dito naman sa web PHP, ginamit ko ang resource routing ng Laravel. Automatic nitong ginagawa ang CRUD routes para sa student controller. Mas mapapadali nito ang paggawa ng create, read, update at delete operations sa system. So ito po yung mga routes na nakapaloob sa web PHP at kung paano ito gumana sa ating system.
So ito na po ang output ng ating system na nagpapakita ng resulta ng ating CRUD operation. So sa kabuuan, natutunan ko kung paano bumuo ng CRUD system gamit ang Laravel at kung paano ito pinapadali ng Eloquent ORM at iba't ibang features ng framework. Malaking tulong ito para mas maunawaan ang paggawa ng web application na organized at efficient. That's all. Thank you for watching.